Bumukas ang mga pintuan, at sinabi ng duke na sa daan papunta sa lugar na ito, may narinig siyang isang napakakagiliw-giliw na kwento. Bahagyang nakasimangot si Melek at tinanong kung totoo ito. Lumapit sa hari, idinagdag niya na, paghatol ng mga natalo na kabalyero, totoo ito, tumangala ang kanyang kamahalan at humingi ng tawad sa duke. Naging galit na galit ang lalaki nang marinig ang mga salitang hindi niya mabigyan ng sagot. Umahan si Melek, lumapit sa emperador. Tinanong niya kung nagbibiro lang ang kanyang kamahalan. Hinarang siya ng isa sa mga knights at magalang na hiniling sa kanya na tumigil at magpakita ng paggalang sa emperador. Hinawakan ng Duke's Knight ang palso ng sundalo. Tinanong ng lalaki kung sino ang knight para kontrahin siya. Hinawakan ng sundalo ng duke ang palso ng kaaway. Tinanong din ng lalaki kung sa tingin niya ay dala pa rin niya ang kaluwalhatian ng nakaraan. Kumikislap sa kabalyero, hiniling ng duke na magpakita siya ng asal. Nang bigla niyang marinig ang isang utos na tumigil, may isa pang lalaki na lumitaw sa pintuan sa likod niya, na nagsabi na ito ang palasyo ng imperyo, at kung talagang dumating ang mage, ang lalaking iyon ay si Duke Timiran. Tinapos niya ang kanyang pangungusap sa pagsasabing dapat lang silang mag-ingat. Lumingon ang lalaki, napansin ang mga hindi inaasahang panauhin. Inutusan niya ang kanyang kabalyero na bitawan ang kamay ng kaaway, at sinabing mas mabuting tapusin ito dito patungo sa labasan. Sulit din daw ang pakikitungo sa babaeng iyon, dahil hindi niya matiis na makita itong nakabitin sa paligid ng prinsipe. Kaya panahon na para itigil ang paninira sa karangalan ng korte ng imperyo. Nakasimangot si Timur at hinintay na lumabas ng pinto ang kalaban niya. Paglapit sa emperador, yumuko siya at tinanong kung okay lang ang kanyang kamahalan. Ang blonde ay nagpasalamat sa duke na may kanyang mga mata downcast. Sinabi niya na ang emperador ay naging hindi marangal at ang kanyang anak na lalaki ay nabigo sa kanya, na hindi nakakagulat, ang scarlet cortina swayed sa hangin. Sinabi ng prinsipe na ang isang bagay ay hindi lihim sa sinuman. Nakasandal ang kanyang mga kamay sa mesa. Dagdag pa niya, bumagsak ang reputasyon ng emperador, at ang dahilan nito ay ang pagbagsak ng unang kaayusan ng kabalyero. Naalala niya ang araw na ipinadala ang knight sa digmaan, at sinabi na nang magsimula ang digmaan sa mga dragon, sinubukan ng kanyang ama na mabawasan ang mga pagkatalo sa pamamagitan ng paghahati ng unang utos ng kabalyero at pagpapadala ng mga mandirigma sa iba't ibang rehiyon, at kakaunti ang mga tropang defensible sa mga rehiyon maliban sa pinakamalapit na hangganan. Naalala niya ang takot na mukha ng kanyang batang ama, at sinabing mali ang desisyong ito. Ilang dragon ang dumiretso sa palasyo. Habang pinagmamasdan sila ng emperador, sinimulan nilang sirain ang kabisera. Sinabi ng binata na sa palasyo ng imperyo ay may isang commander ng First Order at ilang mga tagapagtanggol. Ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang mga dragon, at ang unang kabalyero na kaayusan ay ganap na nawasak, at ang kanilang commander ay nawala kasama ang kanyang likod sa kanya. Pakinggan ang mga salita na ang mga kabalyero mula sa iba't ibang rehiyon ay natalo rin, at ito ay nangyari 1 taon pagkatapos ng pagsisimula ng digmaan. Bahagyang lumingon ang lalaki, tinanong siya roon ng prinsipe kung nauunawaan niya ang ibig sabihin nito. Sumagot ang binata na lubos niyang nauunawaan, malinaw ito sa kanya. Nakasimangot ang blonde at kinumpirma ang mga salita na ito ay pagkawala ng kontrol sa mga Panginoon. Naalala niya kung paano ginagawa ng mga lasing na sundalo ang kanilang sariling bagay, at sinabi na kapag nawala ang First Order, ang natitirang mga order ng Imperial ay nawala ang kanilang impluensya. Ang mga Panginoon ay tumigil sa pagtugon sa mga order at nagsimulang magpadala ng mga tropa ng kaunti, at ang mga tropang ito ay naghu-hostage pa, gamit ang pag-urong bilang isang tirador ng presyon. Pinindot niya ang mesa, nakasimangot ng mahigpit at sinabing sila ang may pinakamalaking kapangyarihan na protektahan ang mga tao. Ngunit habang nakakuyom ang kamao, kinalas niya ang mesa gamit ang kanyang mga kuko at ipinagpatuloy ang kanyang pag-uusap. Kinagat ng binata ang labi at mahinahong idinagdag na alam na niya ang lahat. Ang bayani flinched pagdinig ang mga salita sa Tam na siya ay galit dahil wala siyang magagawa ng walang tulong. Ano ba ako sa table, sinabi ng prinsipe na nasa ibang bansa siya at napapanood lamang niya ang nangyayari, pagkatapos nito ay inulit niya ang kanyang hiling. Nagulat na tumingin sa kanya ang bida. Lumuhad ang prinsipe at nagsimulang humingi ng tulong sa kanya. Hinawakan siya ng binata sa balikat at pinatayo para hindi lumuhad.
First ng prinsipe ang kanyang mga labi, narinig ang mga salita na sa harap niya ay ilang may-ari lamang ng restaurant. Nahiya namang namula ang blonde. Tinutok ng binata ang kanyang daliri sa kanyang sagisag. Humingi ng tawad sa kanya ang principal at sinabing mali ang kanyang mga hula. Biglang nagsimulang umusok ang sagisag. Nagulat na tumingin sa kanya si Leon. Lumitaw ang 9 circles sa magic seal. Sabi ng binata, hindi pa rin daw niya tinalikuran ang kanyang negosyo. Napailing ang prinsipe at sumandal sa mesa. Sinabi ng binata na hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay upang maalis ang mga kalaban sa politika sa utos ng prinsipe, dahil hindi siya pumapanig sa sinuman sa palasyo ng imperyo. Muli niyang tinuka ang kanyang kamay sa seal upang harangan ang mga simbolo, at idinagdag na kung may nagtangkang guluhin ang kapayapaan ng imperyo at gawin itong gulo, ang binata ay tumungo sa labasan at tinapos ang pangungusap sa pagsasabing siya ang kanilang haharapin, hindi ang may-ari ng restaurant, kundi isang salamangkero. Bumagsak si Leon sa sahig at sinabing ito ang tatak ng isang 9th rank magician. Bigla niyang naalala kung paano sa kanyang pagkabata ay narinig niya ang mga salita tungkol sa imperyo na nasa bingit ng pagkatalo sa mga dragon, at na ang prinsipe ay kumikilos tulad ng isang katawa-tawa. Natawa ang mga lalaki at sinabing nagpanggap siyang mabait, pero madalas siyang may sakit, at gusto raw niyang maging bayani sa digmaan, ngunit nalungkot sila na makita na ang kapalaran ng country ay talagang kontrolado ng 3 tao dahil sila ay lumayo. Hindi na nakatiis ang prinsipe. Tumakbo siya palabas mula sa likod ng kanto at inutusan silang tumahimik dahil wala silang alam. Nagmadaling tumakas ang mga lalaki, na overheard daw sila at malaki ang magiging problema nila kung magkahalo sila dito ay sinubukan. Silang kumbansihin ng binata. Wala raw silang naintindihan, dahil ang bida na nagligtas sa kanyang country na lumalabas sa kanyang mga alaala. Ngumiti siya ng mahina at sinabing alam niya na tama siya, at sinabi nila na siya ay nawala, ngunit ang bayani na iyon ay palaging si Alison Ruren nakahiga sa isang snow white bed. Pinindot niya ang sarili sa dibdib ni Medrin, at ini-imagine ang binata sa kanyang lugar. Sinabi na sa wakas ay nahuli na siya, at tinanong kung bakit patuloy siyang tumalikod. Biglang namula ang mata ng dalaga. Ang batang babae, mukhang naluluha, ay ngumiti ng tensyonado at tinanong kung gising na siya. Naging galit at galit ang dragon. Tinanong kung paano siya nang ahas na hawakan ng kanyang mga kamay. Bulalas ng babae na wala siyang ginawa. Pumasok ang binata sa silid, tumigil sa kanilang pag-aaway. Sabi ng babae, hinawakan daw ng babae ang sarili niya. Sinabi ng binata na alam niyang mangyayari ito kung dumating siya mamaya, isang tunay na sakuna ang mangyayari. Itinapon ni Rain ang sarili sa kanyang arms at tinanong kung bakit iniwan siya nito kung saan siya napunta. Ang sagot ng bida ay hindi niya ito iniwan, pagkatapos nito ay iminungkahi niyang umuwi. Napatingin ang binata sa batang babae sa kama at narinig ang tanong kung ano ang ginagawa niya doon. Pagkatapos nito ay sumagot siya na may negosyo siya at beer-in ay darating din sa lalong madaling panahon. Nag-aalala siyang tiningnan ng babae at hiniling na mag-ingat. Nagulat ang binata nang marinig ang mga salita na nasa palasyo na ngayon ng duke, hinawakan siya ng babae gamit ang kamay. Sinabi ng binata na matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang ito, at naisip ng dalaga na isa na naman itong hindi pamilyar na pangalan sa kanya. Huminga ng mabigat ang lalaki at hiniling sa babae na huwag mag-alala, dahil tatapusin niya ang kanyang negosyo at agad na babalik. Tinanong ng kausap kung ano ang ibig sabihin nito. Siya ay itinaas ang kanyang kilay sa takot marinig ang mga salita na siya ay lubos na tumpak na binalangkas ang kanyang nakaraan. Siya ay lumikha ng isang magic circle, na tipon madilim na enerhiya at sinabi na siya ay hindi itinago kahit na ang lihim tungkol sa kastilyo sa kanyang sarili. Pagtaas ng kanyang kamay, sinabi niya na may isang kaawa-awa mukha na hindi niya sinabi ang lahat, hindi lahat sa lahat, at kahit siya ay hindi ibubunyag ang bawat detalye, marahil ay kaunti lamang. Nakangiting umupo ang prinsipe sa kanyang opisina habang ang dalaga ay sumigaw ng buong lakas at hiniling sa binata na patawarin siya, dahil ito ang utos ng Crown Prince. Isang nakapangangilabot na sigaw ang umalingaw sa buong Kastilyo Timur at nagtago sa paligid ng sulok. Napansin ang batang babae na lumalabas sa pinto, at naisip na siya ay lumabas mula sa silid sa Crown Prince. Ang mainit na sinag ng araw ang nagbigay liwanag sa restaurant. Sinabi ng binata na kailangan niyang umalis sandali sa establishmento. Iniabot niya ang kanyang kamay sa mga shy guys at sinabing binabantayan nila ang lahat habang wala siya.
kaya karapat-dapat silang palakpakan. Mainit ang bati ng mga lalaki sa kanila. Sabi nga ng binata, syempre dapat din silang magpasalamat sa Miltain at Ment. Galit na tinanong siya ng dalaga doon kung bakit niya ito nakalimutan. Naalala ng pulang buhok na binata kung paano tumingin ang lalaki sa kanyang mga bintana habang nagluluto, at sinabi na bagaman umalis siya sa restaurant, siya pa rin ang tumitingin sa loob mula sa oras-oras, nagtatago sa ilalim ng isang maskara. Nagulat na tanong ng binata kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sumagot ang lalaki na nakita nilang lahat. Nakangiting nilinaw ng bida ang kanyang lalamunan at sinabing nagsikap sila kaya nararapat silang magpahinga. Masaya ang mga lalaki nang marinig ang mga salita na lahat sila ay pupunta sa isang hike. Sinabi ni Miltain na magkasama silang magbabakasyon. Nagkibit balikat si Matt at tinanong kung sabay ba silang pupunta. Napatawa ang bata at sinabing hindi lang sila ang nag-iisa, dahil marami siyang inimbitahan kaya mahirap sabihin ang pagkakaiba sa isang festival. Bahagyang nakasimangot ang balbas at sinabing hindi niya inisiping kaya niyang sumama sa hike. Sabi ng babae, sobrang sorry daw siya, at idinagdag pa ng lalaki na marami silang orders lately kaya hindi na sila makatulog sa gabi. Ang bata ngayon ay scratched kanyang ulo stupidly kapag narinig niya ang mga salita na ang tao ay maaaring magrekomenda sa kanila magandang lugar, ang bata ay sumagot na siya ay walang ibang tao upang magtanong. Ang mainit na sinag ng araw ay nagbigay liwanag sa bubong ng infirmary sa labas ng lungsod. Nakahiga si Serena sa kanyang kama, naghikab ng malawak at naisip na siya ang pinakadakilang nilalang sa mundo. Pinagaling ng elf ang braso ng bata at sinabing magiging maayos na ang lahat ngayon. Ngumiti siya ng mahina at pinuri ito dahil sa pagtitiis niya ng husto sa sakit. Naisip ni Serena na kahit sinabihan niya ito na huwag mag-alala sa pera dahil ang kanyang pugad ay puno ng kayamanan. Patuloy na tinanggap ng babae ang pasensya. Napansin ng elf ang kanyang kaibigan na nagigising, at natuwa siya tungkol dito. Sinabi ng babae na napaka-persistent niya dahil sinabihan na siya na may pagkakataon pa na ay shower ang sarili ng ginto. Ngumiti ng awkward ang elf at sumagot na hindi magliligtas ng pasensya ang ginto sa sakit. Itinaas ni Serena ang isang kilay at sumagot na mas sigurado siya na medyo bongga lang ang kaibigan niya. Bahagyang binuksan ng lalaki ang pinto, tinawag ang elf. Napatingin sa likod ang blonde na may hiyang ekspresyon, napansin niya ang lalaki. Sinabi ng binata na may gusto siyang sabihin sa kanya. Pinagmasdan silang mabuti ni Serena, iniisip ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kaibigan, at bagamat halatang ngiti ito, iba ang ugali niya sa pagtitiis. Ngumiti ng malapad ang blonde, tinatakpan ang bibig ng kamay. Dagdag pa ng dalaga, bahagyang excitement, joy at anticipation ito. Kaya buo ang halo-halong damdamin. Lumapit sa kanya ang lalaki at sinabing nagpasya siyang mag-hike kasama ang lahat ng mga manggagawa sa restaurant, at naisip niya na mahihirapan sila, dahil madalas silang lumapit sa kanila. At gusto niyang itanong kung gusto nilang sumama sa kanila. Masayang sagot ng babae na ginawa niya at tiyak na sasamahan niya sila. Bahagyang ibinaba ni Serena ang ulo. Pinasalamatan din siya ng elf sa tanong na ito. Naisip ng dalaga na gusto niyang mas maunawaan ang ekspresyong ito. Nagsipilyo siya ng buhok at naisip na maaaring ito ay pag-ibig, paghanga o iba pa. Pagkatapos nito ay sinabi niya na gagawin niya ang isang pabor at mangyaring ang mga ito sa kanyang kumpanya. Gulat na lumingon ang lalaki at tinanong kung gusto rin niyang sumama. Galit na galit ang dalaga na hindi sila pupunta sa kanya. Tumagos ang mga sinag ng araw sa mga ugat ng mga puno. Sa ilalim ng lupa, bumaba ang mga lalaki sa yungib, sobrang nagulat sa ganda. Dumating sila sa isang lawan na may maliit na talon. Tinignan ng blonde ang binata at tinanong kung paano niya natagpuan ang naturang lugar. Sumagot ang lalaki na siya ang buhay ng partido, at inirekomenda ng kanyang mga kaibigan ang isang magandang lugar sa kanya. Bigla siyang nalungkot nang marinig ang sinabi ng kanyang mga subordinate na sinasabi niya na siya ay sosyal at dalawa lamang ang sumasali sa kanila, ngunit hindi sila pinapayagan na sabihin ng malakas ang mga ganoong bagay. Pagkatapos nito ay hiniling niyang maglatag muna ng mga gamit. Maingat nilang inilagay sa lupa ang mga bagay na kinuha nila. Lumapit ang babae sa lalaki na yumuko at sinabing handa na ang lahat. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung maglalagay ba sila ng tent. Ngumiti ang mga bida at sinabing pwede na nilang iwan ito para mamaya.
Naglabas siya ng board game na may kalokohan ng ngiti at sinabing lalero nila ito.